po kayo mga kababayan, ako po si Takeru Miyamoto. So ito po no, actually ito alam ko naman na matagal lang na pag-uusapan ito. At syempre kapag ang issue po kasi is medyo nagiging redundant na, parang nawawalan na rin po ng interest ang mga tao. Pero kasi mga kababayan po kasi ang medyo nagkaroon ako ng interest sa issue po na to para po balikan po natin. Nagsalita po kasi yung isa sa mga manufacturer po ng mga jeepneys dito po sa Pilipinas regarding nga po dito sa public utility vehicle na proyekto nga po ni dating Pangulong Duterte. So dito, nagrereklamo, kasi ito lang, no, nagiging polite lang din po kasi yung supplier. Hindi niya naman kasi pwede sabihin on air na yung pabaya yung administrasyon ni Duterte about sa modernization ng mga jeepneys. Hindi pwedeng ganon kasi syempre, negosyo yan. Baka maapektuhan yung negosyo nila. Pero sinasabi ko lang po dito mga kababayan, base po dito sa isang manufacturer nga po ng modern jeepney, nagsalita po na mas madali daw pong mag-apply ngayon sa procurement para po makapagbigay nga po ng mas murang jeepney sa mga kababayan po nating mga tsuper kumpara nga po nung panahon nga po ni Digong. At ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, bakit nung panahon nga ni Digong, bakit mas lalong pinaboran yung mga supplier po ng mga modern jeepney, yung mga jeepney na gawa po sa China. Actually, hindi na nga po jeepney yung tawag doon. Parang minibus na nga po. So nawala din po yung pinaka-identity po ng Pilipinas. Ito na nga lang po yung isa po sa mga identity po na pwede natin ipagmalaki sa buong mundo, mawawala pa po. Mayroon po kasi sinasabi yung mga ibang sociologists na ang Pilipinas daw po at ang Pilipino ay kulang daw po sa identity. Which is totoo naman yun. Kasi masyado tayong na-colonize po ng mga ibang bansa. Di ba? Ang tagal. So ito na nga lang po yung jeepney, yung pwede po natin sabihin na ito po yung magbibigay po ng identity po sa Pilipinas at sa Pilipino, mawawala pa. So ngayon, basahin ko na lang po ito no, para hindi na lang ako maingay. No? So actually kasi noong 2017, ang sinasabi nga po ni Harry Roque, yung paborito po nating abogado, na spokesperson nga po ng China, sabi niya dito, PUV modernization, not anti-poor. Sinabi po yan ni Roque noong 2017 kung kailan nga po ipapatupad itong PUV modernization. So mga ka-streetwise, masasabi ko lang, dito po talaga nagkulang yung PCO ngayon. Ito lang no, may singit ko lang. Dati po kasi, di ba, si Andanar, si Roque, si Panelo, palaging pinagtatanggol si Duterte. Kunwari, meron ginawa si Duterte, di ba, at syempre may mga kritik yan. Ang laging tagapagtanggol niyan, itong mga to, si Roque, si Andanar, at saka si Panelo. Pero po, sa panahon nga po ni PBBM, wala po tayong makita ng mga personality na gumagawa po ng trabaho po ni Roque, ni Panelo, at saka ni Andanar. Yung PCO po, puro lang po pa-cute. Wala lang eh. Ang trabaho lang ata ng PCO ngayon, mag-time in, tsaka mag-time out eh. Tapos ano yung trabaho na inutos sa kanila, yun lang gagawin. Parang robot. Pero wala po akong makita sa PCO ngayon na nagtatanggol po kay PBBM. Tulad nga po na ginagawa nila ngayon. Kasi nga po, di ba, yung presidential spokesperson, di ba, nilipat na po sa PCO yan eh. So, trabaho na po ng PCO yan. Kulang talaga mga kababayan yung PCO. Wala akong makitang ganyan. O, subukan nyo lang. Kada issue ni Duterte dati, palagi may sagot. Palagi may tagapagtanggol. Wala pong ganyan ngayon. Oh. So ito mga kababayan, no. So ngayon, ang sabi nga po ni Roque, hindi daw po ito anti-poor. Pero paano niyo masasabi na hindi ito anti-poor? Kung ang jeepneys nga po ay pumapalo po ng 2.3 million per unit. 2.8 million pa nga eh. Oh. Based on our initial study, when we were involved in the conceptualization of this project, we found that operations of transport entities are to be viable if the cost within 1.6 million to 1.8 million per unit. But now, the modernized jeepney cost is 2.3 million to 2.8 million. Ang sinasabi pala dito, no, para maging fair sa mga may hirap, dapat 1.6 to 1.8 million. Para maging fair naman. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, ang jeepney nga po ngayon ay 2.3 million to 2.8 million. So paano magiging hindi anti-poor yan?
Isipin mo mga kababayan, kunwari kayo, super kayo ng jeepney. Sabihin sa inyo ng gobyerno, tanggalin ninyo yung jeepney yung bulok at bumili kayo ng 2.6 million na jeep. Hindi magreklamo talaga kayo. So ngayon mga kababayan, ito pong jeepney po na to sa kabila, ang alam ko ito galing itong China. From China ito eh. So hindi na po ito yung traditional po na jeepney po na alam natin. So ang layo po nito, traditional jeepney po na alam natin, di ba? So ngayon mga kababayan, itong Francisco Motors, yung may-ari po ng Francisco Motors, nagsalita po nung isang araw lang ata to, no? Nung isang araw lang ata. Yung jeep po nila mga kababayan, alam nyo kung magkano? 900,000. 900,000 lang. Kung kukumpara mo naman sa 2.6 billion na jeepney na gusto ni Duterte. At dito po sa video po na to, nagiging polite lang naman po siya eh. Pero binanggit niya nga po dito na kung nung panahon nga po ni Duterte, hirap na hirap sila makapasok, iba po yung environment po ngayon. Kasi ngayon po, sa panahon nga po ni PBBM, mas welcome po yung mga local jeepneys para po pagpilian po ng mga co-op at kahit nga po ng mga tsuper. Ipin yung mga kababayan, 900,000. Pagkatapos meron pang subsidy na 260,000 pesos yung gobyerno. So 600,000 na lang po yung poproblemahin ng mga tsuper natin. Tama ba? Hindi. 700,000. Tama, 700,000. So medyo maliit na talaga yun kung kukumpara mo sa 2 milyon. So ito para hindi na lang ako maingay, panoorin na lang po natin yung sinabi nga po ng may-ari nga po ng Francisco Motors. Okay, sige, panoorin natin to ha. Via Zoom, Elmer Francisco, Chairman and CEO of E-Francisco Motor Corporation. Good evening, Elmer. Thank you so much for joining us tonight. Hi, good evening, Gretchen, Marisol, and Sean. Okay, oo. Nag-viral itong Francisco GP dahil 985,000 pesos lang ang cost niya compared to the other jeepneys, 1.6 and above. How are you able to do this? Actually, nakakagulat yung presyo nila eh. Hindi yung presyo namin. You know why? We've been building jeepneys for 77 years ng Francisco Motors. Ako personally, 31 years. So nagulat talaga ako kung bakit lumaki ng ganun yung presyo ng modernized jeepneys. And the biggest factor doon is yung drivetrains. Because we've been relying on foreign manufacturers with regards to the engines and transmission, of which, sabi ko nga, bakit ganun kamahal? So sabi ko sa kanila, gagawa na lang kami ng sarili. So we created our own, it's full electric drivetrain. So yung Francisco Jeepney, full electric na yan lahat. Because ang narinig namin na isang magandang point is that meron kayong terms, tapos kayo na raw yung mag-handle ng financing for GP drivers who might be interested in an E-Francisco jeepney. Totoo ba ito? And can you tell us how this works? Yes, actually, hinimay ko yan dun sa congressional inquiry. So first, you can still see the iconic design of the jeepney. We're retaining that design kasi it's part of our culture. So if you remove it and replace it with minibuses coming from China or from other countries, it's like taking away a people of our identity. So yung mga foreigners pupunta sa Philippines, nagpapa-picture sa jeepney. So ngayon, pagdating ng mga foreigners, makikita nila minibus galing China. So hindi na lang sila magpapa-picture. Diba? So nawala na yung jeepney. Now regarding the price, I announced last Bonifacio Day, November 30, yung price ng bagong Francisco Jeepney, which is 985,000. Then, sinabi ko nga sa natin, sa mga congressman, na 985,000, then you can just give a down payment or reservation fee of 50,000 pesos. So 935,000 pesos na lang siya. Then we can avail of equity subsidy from DOTR amounting to 280,000 pesos per unit. So ang magiging balance nila 655,000 na lang. Then we can offer yung hulugan or yung amortization with zero interest. Like for example, kung mag-buy sila ng 20,000 pesos with zero interest, less than 3 years bayad na nila yung jeepney nila. So this is not new for Francisco Motors because over 7 decades, we've been doing that. Kaya na maraming mga OFWs, pati mga ordinaryong manggagawang Pilipino na nakakabili ng Francisco Jeepney. So nag-OFW sila, malaki yung sweldo nila ron, nakakauwi sila, nakakapagpundar sila ng jeepney na panghanap buhay para mapaaral nila yung mga anak nila. So that's basically what we're doing. So nagtataka talaga ako bakit sobrang mahal ng mga imported na modernized units. Tinutulungan ba kayo ng LTFRB, Elmer, na i-push ang locally made jeepney natin? Or how has it been for you? Yeah. So sa ngayon, alam mo, sabi ko nga in fairness, sa mga
sa DOTR, kay Secretary Bautista, pati sa mga nakaupo ngayon sa LTFRB and OTC, minana na nila yung problema yan from the previous administration. I will admit, before sa kanila, hirap na hirap talaga kami, yung mga local manufacturers, to compete with the foreign brands. So that's why we decided to do it on our own and build our own drivetrains. Kasi sarili ng gobyerno yung nagpapahirap sa iyo, di ba? But now, mas open ang Department of Transportation ngayon sa so di ba sinabi mismo ng may-ari mismo ng Francisco Motors yan. Noong panahon nga po ni Duterte, mas pinapaboran nga po talaga yung mga jeepney na galing China. Straight from the horse's mouth na galing po sa manufacturer po ng jeepney. So ang tanong kasi natin dito, bakit, di ba, bakit mas pinaboran po ni Duterte yung mga jeepney galing China? Anong meron? Di ba? Isipin niyo mga kababayan, ang daming benefits po nun kung locally made po yung jeepney. Unang-una po mas mura. Mas mura di hamak. From 2.8 million, magiging 900,000 na lang, and then may subsidy pa, so 600,000 na lang po. Bakit tayo ni Duterte ng ganon? Pangalawa, yung identity po ng kalsada natin, na-secure pa natin yung kultura natin regarding po sa imahe po ng mga jeepneys. So ngayon, mga kababayan, kasi ang tanong dito, hindi na po ako magtataka kung bakit po sinabi nga po ni Senator Rapi Tulfo na ano ba yan? Baka may kumita ata dyan. Baka may kumita, sabi ni Rapi Tulfo, di ba? So ngayon, pero mga kababayan, di ba, ang sabi rin naman po ni na may-ari nga po ng Francisco Motors, ibang-iba na nga raw po kumpara nung panahon nga po ni Duterte kaysa po ngayon. So good job po talaga. At waka ng inakadigong. So ngayon, ang tanong kasi dito mayroon akong papakita sa inyo. So actually, ang nakakapagtaka kasi dito, ito opposition ito si Coco Pimentel. Sabi dito, kumpanya nagsusupply ng modern jeepneys tukuyin. So ibig sabihin nun, hindi pa pala alam kung sino yung nagsusupply ng mga modern jeepneys. Kasi hindi nga po tukoy. Base po ito kay kay Coco Pimentel, no? So ang tanong kasi dito, Coco Pimentel, bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit nung panahon ni Digong hindi ka nagsalita? Gung din eh. Sabi dito dapat umanong isa publiko ng Department of Transportation ang kumpanya na susupply ng mga modern jeepneys. So hindi, kaya pala mga kababayan, kaya pala, hanap ako kanina, actually hindi lang kanina, kahapon pa, hanap po talaga ako kung paano dumaan sa procurement itong mga jeepney po na to na galing China, wala po akong makita. Yun pala mga kababayan, hindi pala naka-public. Kailan ba nagkaroon ng mga minibus na yan? Na para kay Duterte jeepney. Bobo rin no? Ang layo naman ang itsura ng jeepney sa minibus. Tapos ang tawag ni Duterte doon sa minibus, jeepney. Gago din So, kailan ba nagsimula yan? Di ba nung panahon pa ni Digong yan? Di ba? So ngayon, ang question kasi dito, hindi pala naka-public, kaya pala hindi ko makita. Kasi dapat po, yung mga ganyang po klaseng mga procurement po, lumalabas po sa internet yan. Pero hindi ko nga po makita, yun pala, hindi pala naka-public. So bakit So bakit nakatago? At ang tanong dito, Coco Pimentel, bakit ngayon ka lang nagsalita? Kung kailan nakabili na ng libo-libong jeepney, yung mga kababayan po natin, especially po yung mga tumayo ng co-op. Bakit ngayon lang? Porket ba kaalyado mo si Digong? Ayan sabi ni Coco Pimentel. Ayan bakit hindi naka-public? Tapos nasisi ngayon kay PBBM. Kasi malamang mga kababayan, ako naniniwala pa rin ako na kahit papaano, may mga taong pumoprotekta pa rin po kay Duterte ngayon. Diyan po sa administrasyon nga po ni PBBM. So once po kasi na pinablik po ito, putang na, pasabog ito, sigurado ako. Sabi dito, ito ang ginawang paghamon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel
sa naturang ahensya na nagsasabing dapat na ngayon pa lang ay maging transparent na ang mga PUV modernization program at maging tapat kung anong kumpanya o anong bansa ang bibilhan ng sasakyan na gagamiting pamalit para sa mga traditional jeepney. Ipagtapat na rin umano kung sino ang middleman o contractor na tiyak nakikita ng malaki bukod pa kung sino ang original na nakaisip ng PUV modernization. So sino ba nakaisip? Di si Duterte. So mga babayan ngayon, ang ano kasi dito, hindi na ako magtataka. Actually, si Raffy Tulfo, ano sa akin si Raffy Tulfo hit or miss eh. Kapag tumama si Raffy Tulfo, talagang pumapalakpak talaga ako. Palakpak, galing Raffy Tulfo. Pero kapag pumalpak naman, walang yan naman Raffy Tulfo na to. Parang ganun eh. Well, hindi ko pa naman masyadong gusto si Raffy Tulfo, pero kahit papano, yung way niya ng pagsasalita is pangmasa at malapit sa bitukan ng mga Pilipino. Ang problema lang kasi kay Raffy Tulfo, unethical. Ginagawa niyang Raffy Tulfo in action yung Senate. Di ba? So, syempre, dapat maging statesman naman tayo kahit papano, di ba? So, sabi nga pa ni Raffy Tulfo, Raffy Tulfo hit plan to import jeepneys from China. So, ito, ano lang to eh. Kumbaga, naipamana lang ito eh. So ngayon, at least kahit paano, na galing mismo sa manufacturer po ng jeepney, galing mismo sa kanila ngayon na local, itong Francisco Motors, at least kahit paano na kita po natin at napanood po natin, galing po sa kanya mismo, na iba na po yung environment po ngayon. Kung dati nga daw po, nung panahon nga po ni Duterte, hirap na hirap silang makapasok. Di ba? Ano ba ibig sabihin na makapasok? Ako naniniwala ko, ang ibig sabihin nun, procurement. Naniniwala ako doon na ang binabanggit nga po doon ni Francisco Motors ay yung procurement po para po kahit paano is makakuha naman po ng murang jeepney po yung mga kababayan natin. Kasi mga kababayan, naintindihan ko naman po yung mga kababayan nating mga jeepney drivers eh. Una talaga, pabor talaga ako dyan sa modernization po na yan. And then, nung umuwi po kasi ako ng Maynila, kasi pag sa Maynila po kasi ako, wala akong sasakyan doon. Talagang commute po talaga ako doon. Commute ako pag umuwi po ako Maynila, wala akong sasakyan. Sana eventually, this year makabili ako, no? So, nung nasa Maynila po kasi ako, pag bumabiyahe po ako, minsan kami ni Mrs. Nasa jeepney kami. Sumasakay kami ng jeep. So, ayun yung madalas kong tinatanong sa driver. Kahit hindi ko kilala na tungkol nga po dyan sa modernization. So, naintindihan ko naman sila na talagang meron silang karapatan na magreklamo. Kasi kung papasok naman sila sa co-op, ang sweldo nila 700 pesos a day. Pero kung babiyahe naman sila ng sarili nilang jeepney, ano naman, umaabot sila ng 1,000 mahigit yung kita nila. So ngayon, kung matutuloy sana ma-push talaga ito sa panahon nga po ni PBBM na, kasi mga kababayan, di ba, kung makita nyo mga streetwise, no, yung mga nakita nyo pong mga jeepneys po ngayon, puro made in China eh. Yung mga minibus, puro made in China yan eh. So kung ngayon po, kung may pupush nga po itong Francisco Motors, syempre, una mas mura. Kasi 985,000, pagkatapos meron pang subsidy from the government, so 600,000 na lang. So and then kung mabebenta pa nila yung mga lumang jeepneys po nila na 50,000, so at least kulang-kulang 500,000 na lang yan. Kulang-kulang 600,000 na lang, di ba? So okay na yun, 500,000, meron kang bagong jeepney. Fair na yun para sa akin. Kaysa naman, sa pilitin ninyo na papasukin sa co-op yung mga chopper at bumili po ng jeepney worth na 2.8 million. Diba? So good job kay PBBM. At least ngayon nakita natin na yung manufacturer nga po ng jeepney sa Pilipinas na locally made is naramdaman nila yung pagbabago po compare nga po ni dating Pangulong Duterte. So ang huling tanong dito, bakit pabor sa China yung PUV modernization? Anong meron? Kumita ba yan? May kumikbak ba dyan? May middleman ba dyan? Diba? So, yun lang po mga babae, no? So, sa Team Replays, pakicomment lang po sa baba kung ano po masabi nyo nga po dito sa siniwalat ng Francisco Motors. Yan.